Love you, pare. Biboy! Biboy! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping mga taong na fall out of love. At kanina nga mga yes friend ay napakinggan natin yung sulat na ginawa ni Tina para sa kanyang ex-boyfriend na si Alvin. Si Alvin na walang kamalay-malay. Si Alvin na patuloy sa pagmamahal kay Tina. Si Alvin na bigla na lang iniwan at may kapalit na pala. So sa napakinggan nating sulat kanina mga yes pre, no, si Tina ay nagsawa, naumay sa relasyon na meron sila ni Alvin for 5 years, diba? At na-realize niya yun the moment na nag-live-in sila. And with that, nakahanap siya ng comfort sa iba. Comfort mula sa kanyang katrabaho na si Matt. Diba? Si Matt na pumasok sa eksena kahit na alam niyang may boyfriend pa itong si Tina. Diba? Masasabi natin na, nako. Bakit naman ganon? Bakit naman may eksena ka kahit na alam mong may boyfriend pa siya? Diba? Bakit naman parang sinasamantala mo yung pagkakataon knowing na shaky or nasa rocky road yung relationship nila, diba? So kung iisipin mga yes friend, malungkot yung kinalabasan ng letter, diba? Like imagine, nagkaroon kayo ng misunderstandings ng partner mo, ng jowa mo na nakasama mo na for how many years? For so long, for 5 years to be exact. Kaso pinili mong magpahinga sa piling ng iba dahil lang napagod ka, dahil lang naumay ka, dahil lang nagsasawa ka na, diba? For 5 years, 5 taon. 5 Pasko, 5 bagong taon, 5 Valentines, 5 birthdays, 5 anniversaries. For sure, marami kayong pinagdaanan. At marami rin kayong nalampasan. Pero ito talagang hindi niya nakinaya, diba? Hindi na kinaya ni Ate Tina and nahanap niya yung comfort sa iba. Which is very sad. Alam niyo mga yes friend, normal naman di ba na mauumay ka, mapapagod ka doon sa partner mo, kaya kailanganin mo talaga ng pahinga. Kung hindi man siya yung nakikita mong pahinga, kung nakikita mo man yung kapayapaan sa piling ng ibang tao, pero please, wag naman sana doon sa aabot ka sa puntong ipagpapalit mo siya doon sa taong pagpapahingahan mo. This may be your friend, your family, your workmates, pero wag naman sanang gagawin mo siyang kapalit. Kasi comfort mo lang dapat siya. Pero as much as possible nga sana yung comfort na yun ay makikita mo pa rin sa iyong karelasyon, di ba? Kaso wala. Nasa most vulnerable nasa most vulnerable part siya ng relationship nila ni Alvin. At nasamantala yun, feeling ko. Medyo nauga siya, diba? At sa moment na malambot siya, marupok siya, may ibang umeksena. So yun nga lang, Ate Tina, diba? Alam kong may malaking pagsisisi ka na sana hindi mo na lang siya iniwan. Sana sabay nyo na lang sinolusyonan. Kasi yun naman talaga yung dapat, diba? Kasi by the moment na nagsisisi ka, na iniwan mo siya at pinagpalit mo siya sa iba, is also a sign na hindi ka pala sigurado na iwan siya. Diba? That's the moment or a sign na napagod ka lang pala at gusto mo lang ng pahinga pero ayaw mo pa rin siyang iwan. Kaso kasalungat nun yung ginawa mo. Pero nangyari na ang nangyari. Ganun talaga diba? Swerte ka pa nga kasi kahit papano kinakausap ka pa rin ng ex mo kahit niya alam niyang pinagpalit mo na siya.
Kasi kung ako yun, ay naku, huyo ka sa akin eh. Binabalikan mo ko kasi palpak yung bago mo? 'Di ba? Like, kinailangan mo pa pala akong tanggalin sa buhay mo para lang ma-realize mo yung halaga ko, ma-realize mo yung importansya ko. So this is a reminder not just for someone like Ate Tina, but for someone like Matt, na huwag kang bantay sa lakay, 'di ba? Lumaban ka naman ng patas, hindi naman porket alam mong nasa kalagitnaan ng pagsubok yung relationship ng isang tao, sasamantalahin mo na dahil lang siya'y natitipuhan mo or gusto mo. 'Di ba? Wag naman ganun. Wag naman naabot sa puntong hihilingin mo na sana masira na lang silang dalawa or magkahiwalay na para makapasok ka na sa eksena. Wag naman ganun. That is so unfair. And may tendency na maging panakip-butas ka lang niya. At may tendency na magsisi siya na pinagpalit ka niya or pinagpalit niya yung boyfriend niya sa'yo. Kung humihingi ng comfort ang isang tao sa'yo, ibigay mo. I-comfort mo, pagaanin mo yung kalooban. If she or he is asking for good words, ibigay mo kung humihingi siya ng payo. Pero wag mong samantalahin yung moment na yon para mapaibig din siya sa'yo. Kaya nga siya nandyan eh. Kaya nga siya lumapit kasi nalilito siya, naguguluhan. Wag ka nang dumagdag. 'Di ba? You are a comforter, not a reliever. Magkaiba yun. Humihingi ng comfort yung taong lumapit sa'yo at hindi niya kailangan yung paglandi-landi mo, ha? Diba? Uso yan eh, lalo na sa mga office, diba yan? Diba? Yan, dyan papasok yung mga office affairs. Nakadalasan, yung tao pagod sa trabaho, uuwi sa jowa niya, tapos wala nang gana, pagpasok kinabukasan, mag-open up dun sa ka-opisina. Oy, alam mo ba? Hindi lang ako sa trabaho napapagod. Napapagod na rin ako sa jowa ko. Tapos sasabihin ng isang, halika dito, hug kita. Pwede pa kiss? Diba? At doon na nabuo ang pagkakaroon ng kalaguyo or kabit sa trabaho. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tigil nyo yan, ha? O kaya reminder to para sa may mga jowa na at asawa na lahat po ng relasyon ay may pagsubok na pinagdadaanan. Normal yan. Walang nakakalusot dyan, di ba? No one is excused when it comes to that kind of relationship matter. Lahat ay dadaan sa pagsubok. And for sure, merong solusyon na naghihintay. Kung mapag-uusapan nyo lang ng maayos. di ba? Lahat yan. Nakakapagod. Akala mo minsan pag tinignan mo sila, yung sweet-sweet naman nila, parang hindi sila nag-aaway, hindi sila nagtatalo. No. May mga moments din yan na hindi sila nagkakaunawaan. And again, normal yun. At kapag naranasan nyo yan, kailangan nyo mag-isip ng maigi. Kailangan nyo huminga ng malalim. Kung karapat dapat pa nga bang tapusin na or masusolusyonan pa. At kailangan nyong gawin yung pagdidesisyon na yun ng kayo lang dalawa. Walang ibang taong involved. Just like Matt sa story na narinig natin kanina. Kasi may mga relasyon din naman na toxic na talaga, di ba? Yung hindi na maidadaan sa pahinga, hindi na mahihilot pa, yung talagang wala na. Ang tanging solusyon na lang yung tapusin na. Di ba may mga ganon? Valid yun. At dapat lang talagang tapusin, di ba? Para sa ikabubuti ninyong dalawa, kung mutual naman yung desisyon ninyo, that's okay. Pero yung sasabihin mong napagod ka, tapos pinili mong magpahinga sa piling ng iba, that's so unfair. Hindi ka patas dun. Wala naman kasi sa ibang tao yung solusyon. Di ba? Anong kinalaman niyan sa relasyon ninyong dalawa? Wala. Ang alam lang niyan ay yung mga bagay na vini-vent out mo sa kanya or sinasabi mo sa kanya. The rest, wala na. Hindi niya alam yung both sides. Kaya as much as possible, kayong dalawa, kayong magjowa, kayong magpartner ang makakahanap ng solusyon. Kayo lang dapat dalawa yung umayos nun kasi kayo yung di ba? Ano ba?
Gets mo na dapat yun eh. Huwag ka na magsali ng ibang tao. Kung kailangan mo ng ibang opinion, hanggang doon lang yun. So for Ate Tina, alam mo, hindi mo hawak ang mundo. Hindi ka palaging may option. Kung tatanungin mo ko kung ano bang dapat mong gawin ngayon, for me, the best thing to do is iwan mo sila pareho. Talikuran mo yung dalawang yan. Lalaki lang yan, anes lang yan. Marami pa dyan. And kapag iniwan mo na sila, kapag mag-isa ka na lang sa eksena, I think that's the moment na mas makapag-iisip-isip ka. Hanapin mo muna yung sarili mo. Kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay mo, yung may jowa o wala, diba? Kasi hindi magandang pinagsasabay mo sila habang nag-iisip ka pa kung sinong pipiliin mo sa kanila. That's so wrong. Especially may pinagsamahan na kayo nung ex mo. Buti sana kung sabay mo lang silang nakilala pareho, diba? Pero hindi eh. It is a battle of 5-year relationship versus a workmate na recently mo lang nakilala. So be fair with the two guys. Tapos hihilingin mo na sana pwede pa kapag pwede na, hoy. Hello, ako nga may hiling din para sa'yo eh. Sana kapag nakita kita, makurot kita. Yun yung hiling ko para sa'yo. Ay nako, diba? So bottom line mga yes friend, kapag nalagay kayo sa ganyang sitwasyon, dapat ay pag-isipan nyo muna ng maigi. Kasi habang pinatatagal mo, mas pinapahaba at pinaparami mo lang yung kasalanan mo sa ibang tao, diba? Kaya eto na naman tayo sa paulit-ulit nating sinasabi, lagi nating pinapaalala na dapat ang jowa isa lang, hindi dala-dalawa. Kasi nga, may mga kagaya po namin na wala pa ring jowa kasi hindi kayo nagtitira. Naiiyak na ako dito. Ay nako, siya mga yes friend, eto na ang oras na tinira ko para sa iyo para malaman mo kung sino nga ba ang maswerteng mananalo ng tumataginting na 500 piso para sa ating... Kaya naman yes friend, lakasan mo pa at isagad mo pa ang volume ng radyo mo dahil baka pangalan mo na ang babanggitin ko. Kaya naman wag na nating patagalin pa, hawak ko na ang resulta. Congratulations sa pagmumukha mo. Raymar Tadeo! Congratulations! Ikaw ang maswerteng napili ni B-Boy Bibo dahil sa pangalan mo. Ang hinahanap ko nga po kanina ay ang mga yes friend natin na nagsisimula or merong pangalan no, na merong letter R. Mapa first, middle or last name man yan, basta meron kang letter R, pasok ka at meron kang tsansa na manalo. At ikaw nga ang napili ko, Raymar Tadeo. Sabi niya dito sa message niya, sabi niya, maulang gabi DJ B-Boy. Ako po si Raymar Tadeo. O diba, R sa simula, R sa dulo, Raymar RRR. Avid listener mo dito sa Black 9 Lot 15, MM Santol, Tanza, Cavite. Lagi kaming nakikinig ng BB Time ng tropa ko habang nagsashot. Oy! Patikim naman ang shot na yan. Oo, nag-aabang kami lagi ng B-Boy Bibo Confessions. Nakaka-relax po bago matulog. Salamat DJ B-Boy Bibo. Salamat din sa pagmumukha mo. Again, congratulations kung naririnig mo ito. Ang kailangan mo naman gawin ngayon, since meron ka ng valid ID kanina, ay mag-send ng iyong GCash number para tuluyan mo na makuha ang iyong 500 piso para sa ating Well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB nyo sa radyo. Ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy, B-Boy Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas, araw ng Sabado mula 2 p.m. to 6 p.m. para sa ating tuloy-tuloy na programang Stick to One. Mga kantang OPM atid po sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid! Good night, baby! Mwah, mwah. Happy weekend!